Posible bang mamuhay bilang Hudyo at ipaglaban ng mga Hudyo habang tinutuloy ang karera sa sining? Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga Amerikanong Hudyo ay may malaking papel sa Hollywood at teatro. Ngunit bihira lamang nilang gamitin ang mga platapormang iyon upang magsalita para sa mga adhikain ng mga Hudyo, lalo na upang gamitin ang kanilang mga gawa para ipaliwanag o bigyan diin ang buhay ng mga Hudyo bilang isang bagay na dapat ipagdiwang at ituring na normal, sa halip na gawing tagpuan ng trahedya o isang bagay na kailangang talikuran upang maging ganap na Amerikano. At pagkatapos ng Oktubre 7 at ang paglaganap ng antisemitismo pagkatapos nito, ang pagbura sa mga Hudyo, pati na rin ang pagtanggap sa paninira sa Israel ay naging karaniwan na. Isang artistang Hudyo na lumaki sa Hollywood ang sumusubok baguhin iyon. Ngayong linggo sa Think Twice, makakausap natin si Jonah Platt, aktor, artist at podcaster tungkol sa kahulugan ng pagiging Hudyo ngayon. Kamusta? Welcome sa Think Twice. Mahigit isang siglo ng malaki ang impluwensya ng mga Hudyo sa kulturang popular ng Amerika. Halos sila pa nga ang bumuo ng Hollywood. Ngunit kakaunti lamang sa mga gumawa nito o sa mga sumunod sa kanilang yapak ang masasabi nating ginamit ang kanilang kasikatan at impluwensya upang makatulong na gawing popular ang imahe ng buhay, Hudyo bilang isang bagay na normal na ginagawa ng mga tao. Ipinakakita ng Hollywood ang hangarin ng mga matagumpay na Hudyo na lubusang makibagay, ngunit itinuturing na kailangang maglaho ang mga hindi sumunod o gustong panatilihin ang kanilang pagkakakilanlan bilang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Ang pag-atras na yon mula sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo ang naging simula ng pagtanggap ng kaliwang Amerikano sa mapanganib na teorya gaya ng critical race theory, intersectionality at settler colonialism na maling inilalarawan ang Israel at mga Hudyo bilang puting mapaniil at ang Zionismo bilang rasistang pasismo. Pagkatapos ng mga teroristang pag-atake ng Hamas na pinamunuan ng mga Palestinong Arabo sa mga komunidad ng mga Israeli noong Oktubre 7, 2023 at ang kasunod na pandaigdigang pagtaas ng antisemitismo na wala ang suporta para sa Israel. Bihirang marinig mula sa mundo ng sining ang galit sa walang kapantay na pagtaas ng put sa mga Hudi o sa mga kalupitan noong Oktubre 7 kahit mula sa mga kilalang Hudyo rito. Pero may ilang pagbubukod dyan at masaya kaming kasama siya ngayon. Si Jonah Platt ay aktor, mang-awit, manunulat, direktor at producer na kilala sa Broadway, pelikula at telebisyon. Simula Oktubre, 7 ang focus niya ay ang podcast niyang Being Jewish with Jonah Platt. Lumaki siya sa Hollywood na ang ama ay producer at aktibo sa komunidad ng mga Hudyo, habang ang ina ay kilalang aktivistang Hudyo at pilantropo. Kinuha niya ang tungkulin na itaguyod ang positibong imahe ng pamumuhay ng mga Hudyo at hikayatin ang mas malawak na komunikasyon at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Jonah Platt, welcome to Think Twice. Salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat din sa paglalaan ng oras para makasama kami ngayon. Gusto kong simulan sa pagtatanong sa iyo, anong nagtulak sa iyo para mag-focus sa pagiging Hudyo pagkatapos ng Oktubre 7? Habang karamihan sa mga Hudyo sa larangan ng sining ay tila sumusuporta sa pag-atake sa Israel o kaya'y nanahimik na lang. Sa totoo lang, kukwestiyon ko yung ikalawang bahagi ng sinabi mo. Sa tingin ko, yung ilan na pinakamalalakas ang boses ay parang sila pa yung sumusuporta. Pero marami rin kami mga tao sa Hollywood, pareho mga nasa harap ng kamera at mga nasa likod ng kamera, na katulad ko ay mas aktibo na ngayon kaysa dati. At ayokong bawasan ng kredito sa mga malalakas na Maccabee na mandirigmang Hudyo na meron tayo sa Hollywood na talagang nagpakita ng paninindigan sa panahong ito. Pero para sa sarili ko, alam mo, ito ang pinakamahalagang sandali sa buhay ko at sigurado sa buhay nating lahat bilang bahagi ng komunidad ng mga Hudyo. Kung hindi mo yayakapin ang iyong pagkakakilalang Hudyo at hindi ka tatayo ng matatag para ipagtanggol at ipagmalaki ito ngayon, kailan mo pa ito gagawin?
Kaya para sa akin, talagang hindi ito naging isang pagpipilian. Hindi ito isang sinadyang decision na, uy, gagawin ko ba ito o hindi? Ano kaya ang magiging epekto nito? Wala namang ganoon. Ito talaga ako. Wala nang atrasan. Ang ikapito ng Oktubre ay isang karumal-dumal na pangyayaring hindi pa natin naranasan, lalo na sa buhay ko. At may dalawang paraan para harapin yun. Siguro, alam mo, may ilan na umatras at may iba naman na humarap sa hamon. Para sa akin, wala na talagang ibang desisyon. Sinunod ko lang, gaya ng sabi ni Mark Cuban, huwag sundan ang pangarap, sundan ang pagsisikap. Laging tumatatak sa akin yon at ang pagsisikap ko ang nagdadala sa akin dito. Ako, ang aking enerhiya at oras, dito talaga ito natural na napupunta. At pagkatapos na nilang buwan ng pagiging aktibo sa social media at sa totoong buhay, sa mismong panahon pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, gusto ko talagang tutukan ang aking aktibong advokasya bilang Hudyo. At doon nagmula ang mismong podcast, ang pagiging Hudyo. Ano ang pangunahing at positibong mensahe ko tungkol sa mga pinahahalagahan ko na gusto kong iparating? Hindi lang bilang tugon sa ngayon, kundi pati sa hinaharap kapag humupa na ang lahat. Ano ang itsura nito sa hinaharap? Salamat sa pakikinig sa Think Twice. Kung nakikinig ka man sa amin sa alinmang podcast platform o nanonood ng live sa Facebook, X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Bukod sa Think Twice, meron din akong Jonathan Tobin Daily Podcast kung saan tinatalakay ko ang ibang balita at pagsusuri sa mga mahahalagang issue ngayon. Matatagpuan mo ang daily show sa pangalang Jonathan Tobin Daily sa JNS Channel, saan ka man nakikinig ng mga podcast. At ngayon, balik tayo sa programa para sa araw na ito. At sa tingin ko ay patas lang na sabihin na, syempre marami namang mga Hudyo na nagsalita na nasa larangan ng sining at alam mo, gumawa ng mga bagay na talagang kapuri-puri. Pero madalas kong marinig, lalo na nung mga unang buwan, linggo, buwan, 23 papuntang 24, may mga mambabasa na nagtatanong sa akin, alam mo, paano naman si ganitong tao? Paano naman si ganitong tao? Alam mo yon? Nahuli kong ginagawa ko rin yon. At palagi akong naging tipo ng tao na pakiramdam ko, mas masaya ako kapag mas kaunti ang alam ko tungkol sa mga paborito kong artista o atleta, lalo na tungkol sa personal nilang buhay o paniniwala. Ayokong halukain pa yon kasi alam mo na, hindi naman talaga nakakadagdag ng saya sa'yo kadalasan. Tama. Hindi natin kailangan malaman na yung sports idol natin noon ay pala lasinggero o may masamang ugali. May mga nakakakilabot na pananaw na nakakatakot talaga para sa'yo. Paghiwalayin ang sining sa artistang lumikha nito. Tama. Pero nahuli kong sarili ko, alam mo yon, na tinitingnan o, alam mo yon, tumitingin ka sa social media at gusto mong abutin sila at parang kalugin sila at sabihing, oy, mahalaga talaga to. Isa itong makasaysayang sandali. Babalikan ko yung nabasa ko tungkol sa mga Hudyo sa Hollywood noong huling bahagi ng dekada 30. Gusto ko ring magtanong pa tungkol sa kasaysayan ng mga Hudyo at sining. Pero naalala ko, alam mo yon, nabasa ko tungkol kay Ben Hecht na isang mahusay na manunulat na parang, alam mo yon, superstar siya kung maituturing mang superstar ang isang manunulat sa Hollywood na sinusubukang hikayatin ang mga tao na maging interesado. Hindi siya aktibong Hudyo noon, pero nagsulat siya tungkol sa parang aksidenteng napasama siya sa kasaysayan at napagtanto, tulad ng isinulat niya, na ang tribo niya ay Israel at nagalit siya sa mga Hudyo na hindi nagsalita. Naisip ko tuloy, bakit nga ba hindi ka kumikilos? Bakit hindi ka nagsasalita? Ganon ka rin ba nun? Sa tingin ko, ang napansin ko at talagang lumitaw ay kung ano ang mangyari sa Hollywood pagkatapos ng Oktubre. Pito parang may ilang magkakaibang kategorya. Sa tingin ko, ang lalong nagpalala sa pakiramdam ng pagkadismaya ay yung kawalan ng kapalit na suporta. Sa tingin ko, maraming tao ang nakaramdam na nitong mga nakaraang 10 o 20 taon, maraming ibang grupo ng tao ang nagkaroon ng mga sandali na kailangan nila ng pagkakaisa at suporta mula sa iba. At nandun ang Hollywood para sa kanila, maging Hudyo man o hindi. Tapos, dumating yung panahon na ang mga Hudyo naman ang nangangailangan ng tulong. Pero parang wala namang tumulong. Kaya sa tingin ko,
malaking bahagi talaga yon. Parang, wow, pakiramdam ko nandun ako nung kailangan mo ako, pero ngayon, wala ka man lang dito para sa akin. Yung ganung pagkawala ay malalim ang epekto at ramdam ito ng mga tao sa industriya. Para sa akin, nakakainis hindi lang yung ayaw mag-post ng bandila ng Israel, kundi pati yung nung ikalawang linggo ng Oktubre, hindi man lang kayang ilagay ang pangalan nila sa liham na nagsasabing palayain ang mga bihag dahil ayaw nilang madamay. Para sa akin, hindi ko talaga maintindihan yon. At para sa akin, hindi yun mapapatawad. Sa tingin ko, ang nakita namin ay kahit ano pa ang iyong kaugnayan at antas ng pakikilahok bilang isang Hudyo, bago ang Oktubre, 7 kadalasan. Yun ang magdidikta ng magiging reaksyon na aasahan namin mula sa iyo pagkatapos ng Oktubre 7, based sa kung paano tumugon ang mga tao sa Hollywood. Kaya sa tingin ko, marami sa atin ang tumingin sa ilang mga kilalang Hudyo na hindi pa nagsalita kailanman para sa mga Hudyo. Yung mga hindi man lang nagsasalita kapag maayos ang lahat, bigla na lang nating inasahang magsalita sa isang napakasamang araw at nagulat kami nang hindi nila yon ginawa. Hindi ko sila binibigyan ng palusot, pero ano bang inaasahan mo? Hindi naman aktibong miyembro ng komunidad ang taong ito. Ito ay, alam mo na, isang taong nga rin nating tawaging hindi na nagsasapractice na Hudyo. Natiyak na Hudyo sa kapanganakan at sa ugnayan, pero hindi namumuhay ng araw-araw sa anumang makahulugang paraan bilang isang Hudyo. Hindi gumagawa ng kahit ano para sa mga adikain ng mga Hudyo, hindi isinasabuhay ang kanilang pagiging Hudyo sa kahit anong paraan. At ang mga taong iyon, hindi natin dapat asahan na magpakita sila o tumugon noong Oktubre 7. Sa ilang paraan, natuwa kami, ayokong sabihing nagulat, pero talagang nakakatuwang makita yung mga taong talagang nauugnay at nararamdaman na sila ay aktibong mga Hudyo na baka hindi pa ganoon ka-vocal noon, pero nakita nila ang sandaling ito at naisip, sige, magiging vocal na ako ngayon. Nakita namin ang mga iyon. Nakita rin namin yung mga taong nabanggit ko na hindi talaga naging vocal noon at hindi rin talaga magiging vocal at nanatiling hindi vocal. At pagkatapos, may mga tao rin na parang nasa gitna lang. At sila yung mga yon. Mas naiinis ako sa mga taong mas involved. Pwede sana nagsalita pa sila, pero dahil sa kung anong PR sensitivity or kung anong dahilan, hindi nila ginawa. Yun ang nakaka-frustrate sa akin. Hindi naman lahat ng Hollywood pare-pareho. Kayo ang nakakadismaya sa akin. Sabi mo nga, may mga paborito silang aktor na lasinggero at masama ang ugali, kaya nakakainis. Minsan pa nga, yung inaasahan mong maayos, sila pa ang nakakadismaya. Naging kakampi ka na ng ibang tao noon. Ngayon, sarili mo ng mga tao ang usapin. Nag-host ka na ng mga gala ng mga Hudyo noon. Anong posisyon mo dito? Naiinis talaga ako sa kanila. Oo, sa tingin ko, alam mo, may pananaw ang mga hindi artista na may mga kapalit o parusa kapag nagsalita ka para sa isang hindi popular na advokasya. At malinaw naman, ang Israel ay hindi na popular na advokasya ngayon. Sayang, alam mo, sa mga uso o sikat na grupo at may mga magiging kapalit o parusa. At alam ko rin sa ibang larangan ng sining, ibig kong sabihin, sa classical na musika, napakahirap para sa mga tao na magsalita para sa Israel, yung iila na gumawa nito, alam mo, nakakatanggap sila ng maraming negatibong reaksyon. Pero narinig ko rin at alam mo, si Jennifer Goodwin na ininterview mo sa iyong podcast, sinabi niya na hindi yun totoo kahit kailan. Talagang niyakap niya ang pagkahudyo mula Oktubre 7 sa pangkalahatan. Ganon din ba ang narinig mo? Sa kabuuan, walang tinatawag na Jewish blacklisting ng mga taong nagsasalita para sa Israel. Wala talagang ganun. Ang masasabi ko, ganito ang nangyayari. Mas tungkol ito sa usaping pangkomersyo ng ilang mga brand o proyekto. Maaring ayaw nilang makisangkot sa isang tao na hayagan at maingay na nagdadala ng pansin sa kung ano-anong issue tungkol sa kahit ano. Hindi ito tungkol sa mga Hudyo o sa Israel. Parang may mga tao lang talaga na, alam mo yon, gusto lang nilang magbenta ng sapatos. Ayaw nilang makitungo sa kahit sino na may dinadala pang ibang bagay maliban sa bumili ng mga sapatos na ito. Katulad ng aktres na gumanap bilang Snow White. Parang ganun sitwasyon. Alam mo, siya yung sinisi sa pagbagsak ng pelikula na malamang babagsak din naman talaga. Kasi naging maingay siya, alam mo na, sa makakaliwang panig. Tama.
Para sa akin, sa ganitong sitwasyon, hindi mahalaga kung ano ang paksa. Kung pipili ka ng isang mainit na issue at dinadala mo yung init na yon sa isang komersyal na proyekto, ayaw ng mga tao ng ganyang gulo. At naintindihan ko yun kasi sinusubukan mong magbenta ng isang bagay. Ganon din mangyayari kung lagi mong ipinaglalaban ng tungkol sa Israel kahit nandoon ka lang para magbenta ng sapatos o iba pa. Pero kung tungkol sa tipong, ay malaki ang support ako sa Israel, ay hindi natin pwedeng kunin yung tao na yan. Hindi ko nakikitang mangyayari yon. Sa totoo lang, kapag inilalantad mo ang sarili mo at inaamin mong isa kang Hudyong kumakampi sa kapwa Hudyo, napakarami pa lang kapareho mo. Makikita mo ang mga tababayan mo sa negosyo na parang, ayos, anong pwede nating gawin sama-sama? Anong mga proyekto ang sinusubukan nating gawin na yon nang may pagmamadali, maibenta at maikwento? Makikita mo ito sa buong industry, mula executive, producer, manunulat, hanggang aktor. Parang lahat ng nagmamalasakit ay mas mulat niya yon matapos ang Oktubre 7 kaysa bago ang Oktubre 7. At mas mataas na ang nakataya at mas apurahan na ang lahat. At tingnan mo, mahirap talagang maikwento at magawa ang mga ganitong kwento. Dahil sa iba't ibang dahilan. Pero hindi dahil sa parang may blacklisting. Hindi dahil sa parang ayaw namin sa Israel o mga Hudyo. Hindi namin ikukwento ang kwento mo. Mas dahil kung mahirap itong maikwento, ito ay dahil una, nahihirapan kaming makuha ang tamang talento o kung anuman para maikwento ang kwentong Hudyo na ito. Halimbawa, yung Netflix series na Nobody Wants This. Para sa akin, perpektong halimbawa ito ng kung ano ang dapat nating gawin sa Hollywood na talagang maganda. Romantikong komedya, makabago, malalaking artista, talagang nakakaaliw. Tungkol lahat sa mga Hudyo at kung gaano kamahal ng mga Hudyo ang pagiging Hudyo nila. Kahanga-hanga, parang perpekto. Nagiging mas mahirap kapag wala kang Kristen Bell at Adam Brody na mabibida sa palabas mo. Mas mahirap talaga yon. Baka hirap kang makahanap ng tao dahil kinakabahan sila gumawa ng proyektong Hudyo. Kaya nagkakaroon ka ng ganitong issue. O kaya, yung kwentong gusto mong ikwento, ayaw kong sabihing masyadong Hudyo. Pero mas parang hindi siya sapat na kaakit-akit para sa lahat bilang isang libangan na meron sana siyang sariling halaga bukod sa pagiging isang mahalagang kwentong Hudyo. Kasi malaking pera ang kailangan para gawin ito. At kailangan mo ng mas malawak na audience para mabawi mo ang puhunan mo, di ba? Tama, merkado ito, di ba? Hindi pwedeng gumawa ako ng pelikula para lang sa 15 milyong Hudyo at kailangan silang lahat manood para mabawi ko ang puhunan ko, di ba? Dapat yan ito. Napaka-exciting ng kwento at kaakit-akit ang mga karakter. At sila ay mga Hudyo, kaya ang kanilang pananalita, pakikisalamuha at pamumuhay ay ayon sa pagiging Hudyo nila. Iyan ang mga proyektong dapat tinututukan at ginagawa sa likod ng eksena na may mga taong nagtatrabaho rito. Talagang mahirap ang negosyo ngayon. Sa totoo lang, mahirap ma-produce ang mga proyekto. Alam naman ng karamihan, mabilis ang pagbabago sa Hollywood. At mas mahirap na ngayon gumawa ng mga orihinal na proyekto. Maraming salik ang nakaka-apekto, pero hindi ko naranasan yung nagsasalita siya tungkol sa Israel. Hindi natin siya pwedeng kunin. Gaya ng nabanggit ko, mahalaga at sentral ang papel ng mga Hudyo sa pagbuo ng Hollywood sa pelikula at telebisyon. Kami ang lumikha nito. Oo, tama. Kahit na nung una, ayaw talakayan ng Museum of Hollywood ang tungkol doon, pero isantabi na lang natin iyon. Pero ang paglalarawan ng buhay ng mga Hudyo, maliban sa pagiging kakaiba, biktima o grupo na sabik makiisa, ay hindi talaga komportable o interesado ang karamihan sa mga Hudyo ng Hollywood na ipakita. Alam mo, habang ang mga antisemitiko ay laging sabik na ilarawan ng Hollywood bilang isang institusyong Hudyo, ang mga Hudyo ng Hollywood noong ginintuang panahon ng Hollywood ay gusto nilang maging kahit ano maliban sa mga kinatawan ng mga Hudyo o kahit maging tagapagtanggol nila. Gaya ng sabi ko, gaya ng natuklasan ni Ben Hett noong dekada 30, malinaw na ibang-iba na ang Hollywood ng dekada 20 ngayon. Paano mo sa tingin na apektuhan ng kasaysayang ito ang naging tugon ng mga Hudyo sa industriya ng libangan noong Oktubre 7 at sa pagtaas ng antisemitismo sa mundo? Mayroon pa rin bang pag-aatubili bukod sa mga salik ng merkado pagdating sa pagpasok sa isang tunay na kwentong Hudyo?
Malinaw na hindi na nila iniintindi ang hindi pagiging bahagi ng lipunan, di tulad ng mga namuno sa mga studio noong dekada 30. Pero tingin mo ba may alinlangan pa sa paggawa ng kwentong Hudyo? Natumbok mo na lahat ng punto niyan. Ibig ko sabihin, sa tingin ko, ang nakikita natin ngayon ay parang naman na nating pag-uugali mula pa noong dekada 30, kung saan tulad ng binanggit mo, ng dekada 30 at muli, halos ibig ko sabihin, oo, ganun nga. Naiintindihan ko kung bakit pinalitan ng mga boss ng studio noon ang kanilang mga pangalan mula Shmuel Goldfish, naging Samuel Goldwyn. Alam mo, hindi naman dahil masama ang maging Hudyo, kundi dahil Amerikano na ako ngayon. Lumipat ako dito mula silangang Europa. Gusto kong maging bahagi ng lipunan dito. Gumagawa tayo ng sariling Amerikana. At alam mo, ang interesting dito, syempre, ang klasikong Hollywood ay talagang puno ng kwentong Hudyo at moralidad. Hindi lang nila tinawag na ganun. Hindi nila tinawag na kwentong Hudyo. Kasama rin ang maraming artistang Hudyo. Syempre, kahit saan pero hindi halatang Hudyo. Madalas nilang ginagampanan ang mga hindi Hudyo, gaya ni Paul Muni na halos lahat ng lahi ay ginampanan maliban sa pagiging Hudyo. Naiintindihan ko kung bakit ganun nun kahit papano. At sa tingin ko, ang makikita mo ngayon ay ang natitirang epekto ng pakiramdam na kailangan nating bawasan ang pagiging Hudyo at kailangan nating ipakita na tayo ay basta Amerikano lang. Tayo nga, at sa tingin ko, yon ang nagsisilbing pundasyon. At sa tingin ko rin, mula nun, nadagdagan pa ito ng takot na hindi kinu-question na kung masyado tayong lantad. Sinasabi nila na kontrolado ng mga Hudyo ito at sila ang gumagawa niyan. Sinasabi ko, kahit ano pa, lagi naman nilang sinasabi yon. Kaya mas mabuti pang makinabang na lang tayo. Alam mo, nagkaroon talaga ako ng benyang usapan, itong eksaktong palitan na to, kasama si Jason Alexander sa podcast ko. Tinanong ko siya kung bakit, sabi niya may takot daw. Sabi ko, sinasabi naman nila yon kahit ano pa, kaya bakit di na lang natin gawin? Sabi niya hindi niya pa napag-isipan yon at hindi pa talaga na challenge. Marami dito siguro, minana lang. Sa tingin ko, ganito na talaga ang takbo ng Hollywood. Ayaw nilang magmukhang namumuno dahil sinasabi ng lahat na sila ang may kontrol. Kaya kahit anong kapangyarihan na meron tayo, hindi natin dapat gamitin para sa kapakanan ng sarili nating mga tao. Dapat siguraduhin natin na lagi nating itinataguyod ang iba na maganda naman. Maganda ang magtaguyod ng iba, pero madalas hindi tayo kasali sa suportang yon. At saka, sa tingin ko, mahalaga ring tandaan na marami sa mga Hudyo sa Hollywood ay hindi na aktibong Hudyo. Kaya kung aasahan natin silang manguna at itaguyod ang mga proyektong Hudyo at prioridad, at itaas ang tinig ng mga Hudyo, hindi nila yon gagawin. Hindi nila nakikita ang sarili nila sa papel na yon o bilang responsibilidad nila. Hindi ako magugulat kung sa isa o dalawang henerasyon, tuluyan nang mawala ang koneksyon ng pamilya nila sa pagiging Hudyo, mga Hudyong napalayo na sa kanilang pagka-Hudyo. Ganyan ang maraming Hudyo sa Hollywood at Amerika. Tama ba? Oo, iyon ang pinakamalaking bahagi ng populasyon ng mga Hudyo, yung tinatawag na mga demograpo na Hudyo na walang relihiyon. Tama. Sabihin na lang natin, sa tingin ko dito sa LA, mga 40% o 30% yata. Kaya may isip mo na, sa Hollywood, baka ganun din ang porsyento. Marami sa mga Hudyo, sa totoo lang, gaya ng pinag-uusapan natin, hindi na talaga itinuturing na Hudyo pagdating sa pagkakaroon ng responsibilidad o prioridad bilang Hudyo sa industriya. At dito, papasok ang susunod kong tanong na, Sa palagay ko, isa sa pinakamahalagang obserbasyon tungkol sa makabagong pamayanang Hudyo ang sinabi ni Cynthia Ozick, ang universalismo, ang parokyalismo ng mga Hudyo. At yan ang gusto kong talakayin sa iyo. Ang pagtataguyod ng mga universal na halaga ay malinaw na mahalagang bahagi ng Hudaismo, pero hindi lang yon ang kabuuan nito. Yung aspeto ng sibilisasyong Hudyo ang pinakamadaling panghawakan ng karamihan sa Amerikanong Hudyo, dahil karamihan sa atin ay lumaki sa liberal na pampulitika at panlipunang halaga. Iyan ang naging dahilan ng maraming mabuting nagawa ng mga Hudyo sa Amerika at iba pang lugar, pero nakapagpahina rin ito sa kakayahan nilang ipagtanggol ang sarili nila. Maraming Hudyo, kahit bukas sa kanilang pagkakakilanlan, lalo na sa sining, ay mas interesado pa rin sa opinyon ng iba kaysa sa pananaw ng mga Israeli o kapwa Hudyo. Maganda rin ito sa pagsusulong ng dialogo para sa dialogo mismo.
Hindi nakakatulong ipagtanggol ang mga Hudyo sa kanilang estado kapag kinukubkob ang kanilang estado at hindi lang binabahan ng kritisismo kundi pati ng mga paratang na blood libel at delegitimisasyon. Kaya't matapos ang Oktubre 7, hirap pa rin silang ipaglaban ng mga Hudyo gaya ng ginagawa ng ibang grupo para sa sarili nila. Isa ba yan sa mga dahilan kung bakit ang naging tugon ng mga Hudyo sa larangan ng sining sa kasalukuyang krisis ay, sa tingin ko, at sa pananaw ng marami sa mga nakikinig, ay labis na nakakadismaya? Sa tingin ko, tama at magaling ang obserbasyon na yan. At sa tingin ko, oo ang sagot. Sa tingin ko, ito ay isang napaka-Amerikanong uri ng Hudaismo. Na parang Hudaismo ay katumbas ng Tikkun Olam. Simula, gitna, at wakas. Iyon na ang buo. At syempre, hindi lang naman yon ng Hudaismo. Tiyak na mahalagang aspeto iyon ng Hudaismo at isang magandang bahagi, gaya ng sinabi mo. Bahagi ng dahilan kung bakit naging masigla tayo sa lahat ng lipunang napuntahan natin ay dahil sa paraan ng ating pag-aalaga. Ibig ko sabihin, isa ito sa mga pamunahing utos natin sa daan-daang paraan sa buong liturhiya at kasulatan ng mga Hudyo. Alam mo na, alagaan ng dayuhan, alagaan ng balo, alagaan ng ulila, alagaan pati ang kaaway mo, alagaan ito. Ito, napakahalaga talaga. Period. Hindi lang yon lahat. Kailangan mo ang buong pakete. Mas marami pa tayong halaga kaysa sa iisang set na yon pagdating sa kung sino ang mga Hudyo. At kung ang buong definisyon mo ng pagiging Hudyo ay social justice lang, ang pananampalataya mo, ang tribo mo, ay hindi talaga ang mga Hudyo. Social justice lang yon. Parang nilalagyan mo lang ito ng kipa. Oo, napanood ko ang episode mo kasama si Jason Alexander. Magaling talaga siya. Napakagaling niya at talagang matagal na siyang nagsusulong ng mga adikain ng mga Hudyo. Pero naisip ko na interesante nung sinabi niya na nag-aatubili siyang magsalita. Para sa, alam mo, isang bata na bihag. Alam mo, umpisa matapos ang Oktubre 7. Gusto niyang pag-usapan din ang mga batang Palestino, hindi lang ang mga batang Israeli, dahil hindi siya komportableng isang panig lang ang tatalakayin. At ako naman, parang alam mo, naintindihan ko yon pero parang hindi rin naman yon ang iisipin gawin ng kahit sino sa kabilang panig. Oo. At siya, hindi lang siya ang naging panauhin ko na nagpahayag ng ganitong uri ng damdamin, alam mo, na inihahayag yon. Muli, malamang hindi ito kinu-question. Halos sa sarili nila, itong instinct na talagang kailangan nilang magbahagi. Parang, Sandali, hindi ako tribal dito. Hindi ko inuuna ang mga Hudyo. Diyos ko, wag isipin na para lang ako sa kanila. tama, Diyos ko sana walang mag-isip na mas tapat ako sa isang grupo ng tao kaysa iba. At sa tingin ko, ayos lang naman na unahin mo ang pamilya mo sa buhay. Alam mo yon, kung lahat ay patas, syempre. Hindi ito laro na may panalo o talo. Pwede kang gumawa ng video para sa bihag, at pwede kang gumawa pa ng iba pang video para sa iba kung gusto mo. Pero hindi naman dapat ganon. Naniniwala ako na hindi mo kailangan magdalawang isip o questionin ang kagustuhan mong tumindig para sa komunidad mo kapag sila ay nangangailangan. Sa tingin ko, wala namang dapat ikahiya o ihingi ng paumanhin doon. Napaka-natural lang nun. At muli, gaya ng sinabi mo, hindi lang naman yung kabilang panig ng usaping ito ang walang alinlangan, kundi wala ring ibang grupo na nagdadalawang isip tungkol dito. Hindi mo makikita ang isang Asian American na magsasabing, ay hindi, parang inaapi ang mga Asian American. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsalita kasi kailangan ko ring isipin ang ibang grupo. Inisip ba nila, nasabi ko na bang sapat? Hindi, kundi inaatake mo ako, ipagtatanggol ko ang grupo ko. Natural lang yon. Hindi natural na maramdaman mong kailangan mong humingi ng paumanhin para doon. Kaya nga, pwede naman talagang maging parehong bagay yon. Walang nagsasabing kailangan laging may matatalo o mananalo lang. Ako lang o wala na, pero ayos lang na unahin mo ang sarili mong mga tao, ang sarili mong pagkakakilanlan. Normal lang yun. Iyon talaga tayo. Wala namang masama doon. Kung tungkol naman sa pamilya, nabubuhay tayo sa isang kulturang nahahati sa politika.
Sa tingin ko, bawat pamilyang Hudyo, tulad ng bawat pamilyang Amerikano, ay may pagkakahati sa politika at usapin ng Israel matapos ang Oktubre 7. Parte ka ng isang pamilya ng mga kilalang tao na hindi nahihiyang ipahayag ang kanilang mga opinyon. At hindi ko naman gustong ungkatin ng maselang usapin, pero ang kapatid mong si Ben ay naghayag ng isang pampublikong paninindigan tungkol sa Israel na ibang-iba sa sarili mong paninindigan at sa paninindigan ng inyong mga magulang, kung maidadagdag ko lang. Paano mo hinaharap ang mga pagkakaiba? May paraan ba para gawin niyon sa mga isyong napakahalaga nang hindi nasisira ang relasyon? Kahit magkasundo kayong wag pag-usapan ng ilang bagay, alam mo, lahat tayo may pamilya. At tuwing Thanksgiving o Passover, may tahimik na kasunduang iwasan muna ang usapang politika. Kapag kasunduang iwasan ang usapang politika, maaaring magdulot ito ng gulo. Kung hindi ninyo na pag-uusapan ang mga bagay na kapwa ninyo pinahahalagahan, maaari rin itong humantong sa hindi pagkakaunawaan, gaya rin ng mga pagtatalo. Tama. Kaya sa tingin ko, tulad ng mga tanong mo, halos nasasagot mo na rin ang sarili mong mga tanong. Dahil ang galing ng mga ito, Jonathan. Napakahudyo, talagang gawain ang sumagot ng tanong gamit ang isa pang tanong. O alam mo, tama ka talaga dyan. Kung ano man, kapag may relasyon kang mahalaga sa'yo at may hindi pagkafaunawaan o pagkafaiba, kung gusto mong mapanatili ang relasyon na yon, kailangan unahin mo ang relasyon. Kapag inuna ang relasyon, ibig sabihin ay pakikipag-usap. Ibig sabihin nito ay makipag-usap sa loob ng relasyon na parang, uy, mahalaga ka sa akin. Gusto kong linawin at siguraduhin na nagkakaintindihan tayo. Baka kita, hindi natin ito pinagkakasunduan, pero ikaw pa rin yan at ako pa rin ito. Pwede nating pag-usapan ito. At sa tingin ko, mahalaga lang na magkaroon ng ganung pag-uusap. Alam mo, napag-usapan ko na rin sa palabas ko kung paano magkaroon ng mga malalim at mahahabang pag-uusap. At kailangan talagang maging malalim at mahaba ang mga pag-uusap na yon. Hindi ito, alam mo, yung klaseng relasyong tinutukoy ko para sa dati mong roommate nung kolehiyo na minsan mo lang tinatag sa tweet. Iba yan. Ang palatandaan ko, kung di mo naman gusto makipagkita sa taong ito para sa dinner, maliban sa pagtatalo tungkol sa Israel o iba pa, hindi ito relasyong dapat pag-aksayahan ng oras, ayusin na yon. Pero kung siya ay isang tao na gusto mo talagang makita at makasama kahit papaano, puntahan mo siya at makasama mo siya. Bigyan mo ang sarili mo ng espasyo. Magkaroon kayo ng pag-uusap kung saan ligtas at tapat ninyong mailalabas kung saan kayo nanggagaling. At kapag natapos na kayo doon, hindi naman ibig sabihin na mababago ninyo ang isip ng isa't isa. Kadalasan, hindi agad nababago ang isip ng tao sa isang pag-uusap, pero nauunawaan ninyo ang pinagmumulan ng isa't isa. Kaya masasabi mong, naiintindihan ko. Mukhang hindi naman totoong baliw o halimaw ang taong ito. Alam mo yon, at nakikita rin nila na hindi naman ako isang baliw na pumapabor sa genocide, gaya ng pinakakinatatakutan nila. Sa totoo lang, pareho lang tayong mga tao na nagkaroon ng magkaibang pananaw dito, kahit ano pa ang dahilan. At ngayon, maaari na nating ipagpatuloy ang ating mga buhay. At kung gusto pa nating pag-usapan ito sa ibang pagkakataon, pwede naman. Hindi naman natin kailangan gawin yon. Di na namin pag-uusapan kasi alam namin di kami magkasundo. Mas gusto namin mag-enjoy sa pagsasama at mapanatili ang magandang relasyon. Pero alam namin bukas ang daan at wala nang mga nakatagong pagdududa, mga nakatagong pensyon o mga lihim na hinala na kaya ang iniisip ng taong ito. Ano kaya ang sinasabi niya sa likod ko? Ano kaya talaga ang opinyon niya tungkol dito? Dahil nailabas mo na, pwede mo na muna itong isantabi at magpatuloy sa buhay nang hindi mo na kailangang akuin ang emosyonal na responsibilidad sa iniisip ng taong iyon. Responsibilidad mong panatilihin ang relasyon sa taong malaga sa'yo. Kaya sa tingin ko, hindi lang ito posible gawin sa kahit anong malaking hindi pagkakaunawaan sa kahit sinong mahalaga sa'yo, kundi napakahalaga rin itong gawin. At alam mo, nakakagamot at nagbibigay buhay talaga ang paggawa niyan. At tingnan mo, ulitin ko lang, kailangan ng dalawang tao para magkaayos. Tama ba? Kaya ibig ko sabihin kung may isang tao talaga na, alam mo yon, talagang naging mapanira na sa isang direksyon, na talagang milalabanan ka nila at ayaw ka nilang makasama, at nagsasabi sila ng masasamang bagay tungkol sa'yo. At alam mo, hindi mo kailangan yon. Kaya ang isang relasyon ay gumagana lang kung pareho kayong gusto na magkaroon ng relasyon.
Masuwerte akong di ko naranasan ito, pero marami akong kilala. At sigurado akong ikaw rin, pati karamihan sa mga Hudyo, na sila o may kakilala silang nakaranas nito. May mga malulukot na kwento ng mga matatalik na kaibigan na pinutol ang ugnayan, alam mo yon, dahil lang sa, susuportahan mo ang Israel tapos ka na sa akin. Na para sa akin ay, sa kasamaang palad, maiisip mong mangyari talaga. Sobrang lupit nun. Wala ka talagang magagawa doon. Kung masama talaga ang tao, sila na yon. At sila na ang bahalang harapin ang konsensya nila kung makatatulog sila o hindi. Sana nasa punto ka na, ipinapakita mo muna ang sarili mong kahinaan at inuuna mo ang relasyon, hindi ang argumento o laman ng usapan. Hindi ito tungkol sa layunin na baguhin ang isip ng isa't isa. Ang tanging layunin ay kung paano natin makikita ang isa't isa at manatiling konektado sa relasyong mahalaga sa atin. Umaasa akong mapanatili mo ang relasyon na yan. Oo, sa tingin ko napakagandang payo niyan. Sa tingin ko, ang problema ay ang ating pangkalahatang kultura ay, alam mo na, gumagalaw at patuloy na gumagalaw sa kabaligtarang direksyon. Naalala ko na narinig ko mula sa mga rabay at alam mo na, pagkatapos ng 2016 at ng halalan sa pagkapangulo, may mga mag-asawa na naghiwalay dahil sa nararamdaman nila tungkol kay Trump. Naisip ko, grabe ang labo nito. Ang dami namang mas magandang dahilan para mag-away ang mag-asawa bukod sa politika. Pero totoo talaga yon. At sa tingin ko, alam mo na, naapektuhan na nito lahat ng issue. Pero syempre, simula nang maging sentrong issue ang Israel sa kultura. Sa tingin ko, tinutulak nito ang mga tao sa negatibong direksyon. Parang nawawala na ang tingin sa kanila bilang tunay na kapanalig ng panig na kinabibilangan nila. Kung hindi sila galit sa mga kamag-anak o sa mga taong malalapit sa kanila kapag hindi sila sangayon sa mga ito. Isa tong maling realidad, 'di ba? Pero yan ang ginagawa ng social media, yan ang nangyayari sa malaking bahagi ng buhay natin ngayon. Isa itong virtual o maling realidad. Ang ibig kong sabihin ay yung ibiya na wala tayong boses. Kung paano tayo makipag-usap sa isa't isa, o na dahil sa nangyari nung 2016 at sang-ayon ako na ang pag-angat ni Donald Trump ay talagang nagbukas ng matinding kawalang-galang. Sa paraan ng pagtanggap natin sa kung paano tayo magsalita at magtinginan. Dito sa bansa at maging sa buong mundo, talagang nagsimula ito sa nakaraang 10-15 taon. Hindi na natin kailangan gawin yon dahil parang laganap na ito sa paligid at nakikita natin ang iba na ginagawa ito sa TV, politika, social media at paligid natin. Siguro ito na ang ginagawa natin ngayon. Pero pwede natin piliing wag gawin yon katulad ng unti-unti nating nawawala ang critical na pag-iisip bilang isang kasanayan. Hindi ibig sabihin na di tayo marunong mag-isip ng critical, pero maraming tao ang hindi ginagawa ito. Kaya tuloy, nangyayari ito nang di natin namamalayan at iniisip nating hindi na kailangang makisali. Pwede kong basahin online ang isang bagay. Isipin agad na tama iyon at pag-usapan ito kahit hindi ko ito pinag-isipan ng critical. Kailangan natin patuloy na ipaalala sa lahat dito na, hindi, may pagpipilian ka dito. Pwede tayo mag-usap ng maayos at makita ang isa't isa bilang tao. Mas marami tayong pagkakaisa kaysa sa mga bagay na gahati sa atin. Ang madalas nating ginagawa ngayon, parang hahanapin natin yung isang bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Parang may buong pagkain sa harap natin. Magkasundo tayo sa ulam. Magkasundo tayo sa panghimagas. Magkasundo tayo sa pampagana. Parang may isang gisantes na hindi natin mapagkasunduan, tapos ginagawang sentro ng usapan. Kung hindi tayo magkasundo sa gisantes na yon, tapos na tayo. Hindi yan paraan para magkaroon ng magandang saluhan. At parang iniiwasan natin ang responsibilidad natin doon. At pwede naman nating piliin na kumilos ng mas may respeto at mas positibo. Sa paraang nakafalika ng mabuti, sa halip na sumabay lang sa agos at hayaang madlaho at masira ang lahat sa mapanirang pananalita, pagkakawatak-watak at pagkakahati-hati. Pwede tayong kumili at magdesisyon. Hindi batas ng kalikasan na kailangang magkawatak-watak ang mga tao at magkapuutan sa kani-kanyang mga kampo. Walang nagsabing iyon ang dapat mangyari.
Oo, ganyan na kasi na yon ang kultura. Dati akong may debate program kasama ang kaibigang si JJ Goldberg, matagal ng editor ng Forward. Nagde-debate kami noon tungkol sa kaliwa at kanan. Pero ang konsepto noon ay magkaibigan kami noon pa at kaya naming mag-usap ng maayos. Nag-ikot kami at ginawa namin ito sa buong Hilagang Amerika, kasama na yata sa Yershu, kung saan naroon si Robbie Wolpe. At madalas, nakakakuha kami pero ang nakakatuwang bagay dito, nag-aaway kami tungkol sa Israel at kung ano-ano pang mga bagay. Sa huli, pinaalala namin sa mga tao na mas marami silang pagkakapareho kaysa pagkakaiba. Pero madalas, ang reaksyon ng mga nanonood ay sinasabi nila, hindi naman talaga kayo magkaiba ng opinyon. At alam mo, sasagot kami, pero nakikinig ba talaga kayo? Lagi kaming magkakontra, pero tono lang ang napapansin nila. Hindi naman kami nagsisigawan sa isa't isa, nagtatawanan kami. Minsan nagbibiruan kami, pero nagsasalita pa rin ng may paggalang. At naturuan silang isipin na kung ganoon ang ginagawa mo, hindi ka talaga tumututol. Tama, eksakto. Parang kalamnan na nakakalimutan gamitin pero meron tayo at kaya natin. Palagi na natin itong taglay. Ang kaso lang, gaya ng sabi mo, binibigyan tayo ng kultura ng pahintulot na hayaang manghina ang kalamnan na yon. Kaya kailangan lang nating patuloy na hikayatin ang ating mga kapwa-tao at mga miyembro ng komunidad na gamitin ang kalamnan na yon. Hindi lang dahil masarap sa pakiramdam o dahil ito ang tamang gawin. Mas maganda ito para sa lahat. Napakaganda ng karanasang ito. Walang masamang epekto. Walang masamang epekto. Wala naman. Pero masasabi ko na hindi na rin malaki ang merkado kahit sa komunidad ng mga Hudyo para sa mga ganyang debate, gaya ng nakita natin. Hindi ko alam. Kakatapos ko lang manood ng magandang debate. Akala ko marami ang nanood sa debate ni na Darrow Horn at Deborah Lipstadt. Marami ding usapan tungkol sa debate sa Sapir. Oo, pakinggan mo, hindi ko sinasabing imposible. Pero base sa karanasan ko, mas kaunti na ang interes ng mga tao dito ngayon kasi parang nagagalit na ang mga tao sa lahat ng bagay. Pero, hayaan mong ituloy ko sa susunod na tanong dahil isang usapan ang pagbibigay prioridad sa relasyon at pamilya kapag ang hindi pagkakasundo ay nasa loob ng pamilya. Saan dapat iguhit ang linya bilang komunidad? Madalas mo nang binigyang diin ang halaga ng pagiging inklusibo. Pero maaring may sumagot na kung ang tanging ipinaglalaban lang natin ay pagiging inklusibo, ibig sabihin wala talaga tayong pinaninindigan. Saan ba natin dapat iguhit ang mga hangganan bilang isang komunidad? Sa aking karera bilang mamamahayag, natutunan ko na lahat gustong magtakda ng hangganan. Nagkakaiba lang kung saan ito inilalagay. Malinaw na malawak ang tanong na ito. Sa tingin ko, kahit na may mga hangganan itinatakda, at syempre, gaya ng sabi mo, may linya talaga para sa lahat ng bagay, dapat laging bukas ang pinto. Kaya gusto ko lang sabihin yun. Kailangan nating laging magbigay ng paraan palabas. Dapat laging may paraan palabas. Kapag handa kang magbago ng isip, bukas ang aming pinto. Kaya mahalaga ito para sa akin. Pero hindi ko iniisip na ibig sabihin nun ay walang hangganan. Lahat ay laging welcome. Sa tingin ko, napag-usapan na rin ito sa loob ng isang organisasyong Hudyo. Lumitaw ang tanong habang kasama ko ang ilang lider ng organisasyon. Saan dapat ilagay ang limitasyon sa mga anti-Zionistang nagtatrabaho sa mga organisasyong Hudyo? At sa palagay ko, may karapatan kayong magtakda ng hangganan. Kung isa kang organisasyong Hudyo na ang misyon ay, alam mo na, ang pagpapalaganap ng mga Hudyo o pangsuporta sa XYZ na aspeto ng Judaismo o ng mga Hudyo. Sabihin na, hey, kung tutul ka sa kahit anong paraan sa pag-iral ng bayan ng mga Hudyo, hindi ito ang organisasyon para sa'yo. Pagpalain ka ng Diyos at magtrabaho sa ibang lugar na bagay sa'yo. Kung magbago isip mo, may trabaho kami para sa'yo. Dumalo ka sa serbisyo, pero di mo kailangan magtrabaho dito. At sa tingin ko, ayos lang yun. Wala namang problema doon. Sa palagay ko, kailangan talagang magtakda ng mga hangganan na ganyan. At sa loob ng inyong sinagoga, alam mo, medyo sila na rin mismo ang magtatakda ng sarili nilang hangganan. Alam mo, kung nasa isang sinagoga ako na ginagawa namin ang panalangin para sa estado ng Israel at ipinagdarasal namin ang mga sundalo ng Israel tuwing weekend, kung ikaw ang tipo ng taong nagpapailang doon o kung naiilang ka dahil doon,
ikaw na mismo ang magtatakda ng hangganan kung gusto mong umalis o hindi. Hindi ka kailanman sasabihan ng sinagoga na umalis. Laging bukas ang pinto. Pero ikaw, O dapat lang naman na ganoon. dapat lang naman na ganun. Ikaw ang magpapasya para sa sarili mo. Hindi na ako pwedeng manatili dito dahil iba ang pinapahalagahan ko. Nasa iyo ang hangganan mo. Kung hindi ito para sa iyo, pwede kang umalis, sumaayonawa ang Diyos at pumunta sa ibang lugar. Nandito lang ito kung magbago ang isip mo. Para sa akin, yan ang tamang pag-uugali. Nandito kami kung sakaling magbago ang isip mo. Pero kung ikaw ay magiging, alam mo na, kung ang isang bagay na mahalaga sa iyo ay salungat sa isang bagay na mahalaga sa amin, maaring hindi ito ang lugar para sa iyo. Oo, sa tingin ko, mahalagang puntong yan. Dahil tanong kung lahat ba ay pwedeng pantalunan kahit sa komunidad na kasing diverse ng mga Hudyo. Alam mo, madali lang sabihin na pwede tayong magkaiba ng opinyon tungkol sa, alam mo, kung ano dapat ang tax rates. Pero pagdating sa pagkawasak ng tanging estadong Hudyo, kung saan kalahati ng mga Hudyo ay nakatira, para sa akin, hindi yun dapat pagtalunan. Handa akong makipagdebat sa halos lahat, pero hindi tungkol dito. Samayin ako sa'yo. At ang gusto ko lang idagdag, sa tingin ko mahalaga, lalo na para sa mga mas batang Hudyo, na siguraduhin na may puwang talaga sa mga lugar na ito. Na magkaroon ng pag-uusap at magtanong at maglahad ng mga pagtutol. Sa tingin ko, talagang mahalaga ito dahil kung hindi natin nilihay ng puwang na yon, parang nagkakaroon tayo ng dalawang paniglang na parang alinman sa mahal mo ang Israel. At kung hindi mo mahal ang Israel, ibig sabihin ay nasa kabilang panig ka, na ibig sabihin ay mapupunta ka sa panig ng galit sa Israel kahit hindi mo naman talaga ito kinamumuhian. Ayaw naming magkaroon ng dalawang paniglang or maging parang lahat o wala. Kailangan ko lang sumunod, mahal kong Israel, kung anong ibig sabihin nito sa rabbi ko. Ganun din sa akin, o aalis na lang ako. Kailangan nating magkaroon ng kaunting gitna kung saan pwedeng pumasok ang isang tao at sabihin, hindi ako komportable dyan. Kasi alam naman natin na ang mga tao ay palaging ibinababad sa sunod-sunod na mensaheng kontra Israel sa buong araw, sa paligid nila, lalo na ang mga mas bata. Nasa social media ito, nasa mga paaralan at pati sa mga kaibigan nila. At kung hindi natin sila bibigyan ng lugar para pumasok at magkamali o magtanong, mawawala sila sa atin. Sa tingin ko, mahalaga talagang gumawa ng ganong espasyo. Para maging patas, may mga matatanda rin na ganon. May mga matatanda na hindi nakatanggap ng edukasyon, pero natututo na ngayon kasabay ng mga anak nila. At parehong impormasyon ang nakukuha nila. Kailangan nating tiyakin na may espasyo para maipahayag nila ang kanilang mga alalahanin. Pero sa huli, siguro dalawa lang ang malinaw na hangganan. Una, dapat bang umiral ang Israel o hindi? Para sa akin, mukhang malinaw na linya iyon. Pwede nating pagdebatehan ng mga pulisya. Sabi ko, walang bumabatikos sa Israel, tulad ng mga Israeli araw-araw. Tiyak na totoo. Walang problema doon. Pero kailangan nating magkasundo na naniniwala tayong dapat ang mga Hudyo ang magpasya para sa kanilang sarili at may isang lugar sa mundo na sama-sama nating may kaugnayan. At na mayroong na may ilang mga bagay gaya ng mga organisasyonal na bagay kung saan hindi nararapat na gawin yon. Kung ang aking mission statement, ito ay isang, alam mo, nagkakaroon tayo ng edukasyon tungkol sa Israel dito at nagsasagawa tayo ng mga fundraising para makalikom ng pera para sa isang kibbutz sa Israel. Kung hindi kasama yon, baka hindi ito ang lugar mo at di na kailangan pag-usapan kung mga alap tayo ng pondo para sa kibbutz Be'eri. Kung talagang istorbo ito sa'yo, hindi ito ang lugar para sa'yo. Oo, tingin ko totoo yan. At sa totoo lang, sa palagay ko, alam mo, Israel man o hindi, Israel talaga ang tanging issue ngayon. Alam mo, mga tanong kung saan dapat ang hangganan, yung mga bagay na sobrang mahalaga. 20 o 30 taon na ang nakalipas, sa tingin ko hindi na ganun kahalaga ngayon, lalo na pagkatapos ng Oktubre 7. Interesante. Curious ako kung bakit mo nararamdaman yan. Ganun ang nararamdaman ko dahil 30 taon akong bahagi ng debat. Dapat bang umiral ang Israel, oo o hindi? Para sa akin, iyon lang ang tunay na issue ngayon. Kasi sa tingin ko, matagal na rin parang ang komunidad ng mga Hudyo. Ang Israel mismo ay talagang nahati tungkol sa, alam mo na, parang politika ng proseso ng kapayapaan.
Ipinakita yon sa mga diskusyon dito sa Estados Unidos. Pero hindi na natin yon pinag-uusapan ngayon. Mas batayang usapin na ang tinatalakay natin. Alam mo, ang anti-Zionismo ay hindi naman talaga isang bagay na sabihin na natin pinagtatalunan nun o alam mo, parang normal lang. Sa mga pahina ng editorial ng New York Times, sabihin na natin, alam mo, 20 taon na ang nakalipas o 30 taon na ang nakalipas. Hindi yon karaniwan noon, pero ngayon ay normal na ito. Iyon ang ibig nilang sabihin. Iyon din ang argumento nila sa malaking bahagi. At sa puntong ito, sa tingin ko, yun lang talaga ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ibig kong sabihin, alam mo, dahil dun na tayo dinala ng mga pangyayari. Sa palagay ko, medyo iba ang pagkakaintindi ko gamit ang halimbawa mong New York Times. Alam mo, kapag pinag-uusapan nila ang antisionismo, dalawang bagay ang nakikita ko. Una, nakikita ko ito bilang isang mapuot na kilusan. At wala talagang makabuluhang antas ng intelektual na debate o diskurso na nangyayari. Ito ay pagkamuhi sa mga Hudyo na nakabatay sa paninirang puri, tulad ng ginawa ng mga Sobyet noong nakaraang siglo. O ito ay isang uri ng maling pagpapakahulugan sa Sionismo, na para bang ito ay nangangahulugan ng pamumuno ng gobyernong kanan ni Bibi Netanyahu at ipinapantay ang buong Israel doon. Naniniwala ako na, alam mo, kung sa isang iglap ay may ganap na ibang gobyerno na gumagawa ng ganap na ibang bagay. Sa tingin ko, magbabago ang usapan at ang kalikasan nito. Sa palagay ko, ba magbabago rin ang damdamin? Hindi naman, pero naniniwala akong magbabago ang uri ng pinag-uusapan. Kung hindi mo nakikita ang gobyerno na, alam mo yon, parang pinapayagan o sinusuportahan ang karahasan ng mga settler. O may hangaring sakupin ang Gaza, sakupin ang Lebanon, at sakupin ang West Bank. Iyan ang pananaw sa kasalukuyang gobyerno kahit papaano. Kaya sa tingin ko, maaring magbago ang usapan kung magkakaroon ng pagbabago sa gobyerno sa huling bahagi ng taong ito. Pero titingnan pa natin. Sa tingin ko, kukuwestiyonin ko yan. Kasi hindi ako naniniwala na may kahit anong gobyerno na maaring mahalal na yung taon. At malinaw naman, alam mo, ang mga Israeli ay talagang hati tungkol kay Netanyahu. Pero hindi sila hati tungkol sa digmaan. Hindi talaga sila hati tungkol sa digmaan laban sa Iran o Hamas. Alam mo, kung si Netanyahu ay matagal niyang nasa kapangyarihan, alam mo, nanalo siya ng maraming eleksyon. Hindi dahil, alam mo, hindi ito isang sabwatan, kundi dahil ang kabilang panig ay parang natalo na sa mga argumento. At alam mo, kung hindi si Bennett at ikaw si Lapid, alam mo, hindi naman gaanong magkaiba ang mga pulisya nila tungkol sa digmaan. At sa tingin ko, kung susuriin mo ang maraming tao, halimbawa na lang, pipiliin ko ang New York Times bilang halimbawa. Hulaan ko, sino ang nanalo ng Pulitzer Prize? Tingnan mo ang listahan ng kanilang mga manunulat, ideya, editor, at kung sino ang sumulat ng nakakabaliw na book review tungkol sa band. Alam mo, sa madaling salita, sinasabi nila na kahit sino na naniniwala na ang Zionismo ay mahalaga, na ang Israel ay mahalaga sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo, ay, alam mo na, baliw. Sa palagay ko, hindi nila pakikitunguhan ng mabuti ang alinmang gobyerno na mahahalal sa Israel. Sa tingin ko, yung huli mong sinabi ay tumutukoy sa unang punto ko. Para sa akin, isa lang itong ibang anyo ng pagkamuhi sa mga Hudyo. Kung sinasabi mo sa akin na hindi talaga maiisip, Yun ay uri ng pagkamuhi sa mga Hudyo na hindi nakita sa editorial page ng New York Times. Alam mo, noong panahon ng mga liberal ay nakikipagtalo sa mga konserbatibo, kasama si Anthony Lewis, napalitan na siya ng mga taong ito. o hindi maganda, ibig ko sabihin, yun ang, alam mo, antisionismo. Hindi tayo naging handa para harapin ang ganitong uri ng put laban sa mga Hudyo. Bilang isang lipunan at bilang komunidad ng mga Hudyo, hindi tayo naturuang unawain kung paano ito gumagana at kung paano ito makikilala. Ibig kong sabihin, tayo, hindi ako. Siguradong hindi lang ako ang nagsabi nito, pero lahat ng oras at resources natin ay napunta sa pagtuturo. Ang put sa mga Hudyo ay parang Holocaust. Ganon ang itsura, at talaga namang ganon. Alam ko kung paano makilala ang Nazi, pero kung hindi ka Nazi, di ko alam kung galit ka sa mga Hudyo o hindi.
Hindi tayo naglaan ng oras, pera at resources sa pagtuturo. Halimbawa, ang antisemitismo at antisionismo sa Unyong Sobyet, kung paano ito nagpakita at kung paano nagamit ang mga Hudyo sa Rusyang Sobyet para buwagin ang sarili nilang institusyon. Wala tayong sapat na kaalaman o kakayahan para makilala ang mga pattern, kaya ito ang nangyayari ngayon sa mga panlipunang pamantayan. Kung paano karaniwang gumagana ang pagkamuhi sa mga Hudyo. At tayo ay humahabol ngayon. Sa tingin ko, napakahalaga ng puntong yan. Hayaan mong bumalik muna ako sandali sa mga pelikula o kahit papaano sa isang bagay. Isang tanong na may kinalaman sa pelikula ngayong 2024. Kasali ka ba sa grupo ng mga Judyong manlilikha na gumawa ng liham para sa Academy of Motion Picture Arts and Sciences bilang pagtutol sa bagong Oscar rules noon? Tungkol sa inclusivity, hinihiling na maisama ang mga Hudyo sa mga underrepresented na grupo na sakop ng mga patakarang ito. Sa tingin ko, hindi kayo masyadong umusad doon. Pero maaari mo ba akong itama kung mali ako roon? Pero kaya ba ng DEI na sa praktika, kahit na iniisip ng ilan na totoo ito sa teora, itinuturing ang Israel at mga Hudyo bilang mga puting ng aapi, na siyang ugat ng dahilan kung bakit maraming progresibo ang tumalikod sa Israel? Totoo bang matatanggap ang mga Hudyo kung tinitingnan sila ng ilan bilang bahagi ng uring ng aapi at hindi biktima? Napakahalaga ng tanong na ito. Alam ko na Fayo, ang aking mga kaibigang itim at mga kakampi ay naniniwalang napakahalaga ng DEI para sa kanila at na Fayo, malakas ang pagtutol nila at nasasaktan sila. Kapag naririnig ang mga Hudyo na gustong alisin lahat, iniisip nila, paano naman kami? Sa kabilang banda, sa tingin ko, hindi nila lubos na nauunawaan kung paano ang DEI ay, sa totoo lang, gaya ng sinabi mo, nagamit bilang sandata. Sa paraang nagtatanggal sa isa sa pinakamaliit na etnikong minorya sa mundo na nakakabaliw. Kaya mahirap para sa akin na maisip o matanggap yon. Meron bang bersyon kung saan dapat tayong magkaroon ng isang epektibong DEI, alam mo na, kurikulum o pananaw sa mundo, kung saan ang pagkakaiba-iba at pagsasama ay isinasama ang mga Hudyo bilang isang etnikong minoryang may pagkakaiba-iba. O naman, kapag naunawaan mo kung sino at ano ang mga Hudyo, natural silang nababagay sa ganitong uri ng balangkas. Pero kung patuloy nating pananatilihin bilang mundo ang ganitong lubos na hindi pagkakaunawa kung sino at ano ang mga Hudyo, lalo na sa pamamagitan ng binaryong naratibo na nang-aapi at inaapi. At alam mo, kaugnay niyan, ang ganap na maling paglalagay ng label at hindi pagkakaunawa sa mga Hudyo bilang isang mayaman, puti at European na uri ng tao. Na hindi lang mali, kundi hindi rin ito kahit papaano maling inilalarawan ang karamihan sa mga Hudyo sa mundo na hindi naman mukhang puti. Talagang nakakabaliw yon at yon ang malaking issue kaya sa tingin ko kung pwede lang sana nating agad baguhin ang lahat. At parang sinabi ng mundo, ibig mong sabihin, ang mga Hudyo ay tribo mula Israel na pinaalis at nagkalat sa buong mundo. At ngayon, alam mo masasabi kong para tayong mga Galapagos finch. Parang magkakaroon tayo ng kanya-kanyang pag-unlad sa iba't ibang isla dahil sa ebolusyon. Naghiwa-hiwalay tayo, kaya may humaba ang tuka at yung iba, kailangan kumain ng ganitong mani. Dahil doon, lumaki ang ilan sa atin at sa ibang lugar naman, lumaki ang iba. Pero lahat tayo ay galing sa iisang orihinal na grupo. At alam mo, ang Israel, kung saan mahigit 50% sa atin na nakatira, ay hindi pa nga ang karamihan ng mga tao na galing sa Hilagang Aprika at gitnang silangan. Eksakto. Ito ay mga pangunahing katotohanan. Kung naiintindihan lang sana ang mga ito, sana ay tumagos ito sa DEI. Iyon ang nawawalang bahagi. Hindi ko iniisip na ang DEI mismo ay hindi na maayos at sira na itong mekanismo. Ang paraan ng pag-unawa sa mga Hudyo ang sira. At kung maayos natin iyon, maraming ibang bagay ang maaring sumunod at maayos din. Sa hayagang paglalakbay mong ito bilang Hudyo, ano ang pinaka-nakagugulat mong natutunan tungkol sa mga kapwa-artista at kung paano nila hinarap ang mundong matapos ang Oktubre 7? Ano rin ang pinaka-nakadismaya sa iyo? Ay grabe, malaking tanong yan. Unahin ko sagutin ang pangalawa dahil mas madali yata yon. Ang ibig kong sabihin, siguro ang patuloy na nagpapabigo sa akin ay ang mga taong iniiwan ang kanilang responsibilidad sa panahong ito.
At alam mo, nakakainis yon para sa akin. Hindi ko naman iniisip na lahat ng tao sa mundo ay kailangang umakyat sa tuktok ng bundok at sumigaw gamit ang megaphone tungkol sa mga Hudyo at ipaglaban ang mga Hudyo. Sa tingin ko, bawat isa ay kailangang maging kinatawan ng mga Hudyo sa sarili nilang buhay at saklaw ng impluensya ngayon. Gamitin ng tao ang kanilang kafayahan, hilig at impluensya. Gamitin mo ang Venn diagram na yon at dun magkaroon ng epekto. Alam mo, parang may kaunting pakiramdam ng pribilehiyo at katamaran kapag hindi ka tumutugon sa panahong ito. At iniisip mo na, kaya na ng ibang tao yan. Tahimik lang ako at ginagawa ang dapat habang iba ang lumalaban para sa akin. Kaya medyo nakakadismaya. Sana lang mas maraming tao ang makaramdam ng personal na panawagan sa responsibilidad. Pero alam mo, ganito talaga ang sangkatahuhan, di ba? Sa bawat panahon, sa bawat sandali, may mga taong humaharap sa hamon at may mga hindi. Ganyan talaga tayo bilang isang uri. Nakita na natin ito noon pang dekada 30, paulit-ulit hanggang ngayon at palaging masakit. At kung may kinagulat man ako siguro, ewan ko kung may isa akong sasabihin. Siguro kung gaano ito naging positibo o kung gaano rin nagulat ang mga tao. Nakakagulat para sa akin na malaman kung gaano ito kapositibo. Madalas akong gumawa ng bagay natural lang at masarap sa pakiramdam para sa akin. Tapos may magsasabi pa na, ay, ang tapang mo naman. At ako naman, kailangan ko pang padisipan sandali. At ang pagkakaintindi ko doon ay mukhang matapang para sa'yo dahil may takot ka tungkol doon. Pero para sa akin, wala naman takot kasi, alam mo, mas matatakot pa akong mabuhay na nagtatago o may pinagsisisihan. 20 taon mula ngayon. At kapag nilingon ko, masasabi ko, ay grabe, duwag pala ako noon. O kaya, alam mo, tinalikuran ko ang responsibilidad ko. O nabuhay ako sa kasinungalingan tungkol sa kung sino talaga ako para lang maging komportable ang ibang tao. Para sa akin, mas nakakatakot yon kaysa maging totoo sa sarili ko. Alam mo yon, 24 na oras sa isang araw, hindi nakakatakot yon para sa akin. Para sa akin, nakakalaya yon. Para sa akin, magaan sa pakiramdam yon. Para sa akin, tama yon. Para sa akin, natural yon. Hindi ko talaga nararamdaman at hindi ako nagyayabang. Wala talagang pakiramdam ng tapang para sa akin dito. Para sa akin, ang totoo niyan ay lumalayo ako sa mga bagay na kinakatakutan ko tulad ng pagsisisi o pakiramdam na nabigo ko ang sarili ko o ang pamilya ko o nagkamali ako sa panahon na kailangan ng integridad. Mas nakakatakot yon para sa akin. Kaya siguro nagugulat ako na hindi pala ganun ang iniisip ng lahat. Oo, talagang nakaka-relate ako dyan. Sigurado akong ganun ka rin. Sino sa mga Hudyo ang hinahangaan mo ngayon? Marami ang nagbibigay inspirasyon sa akin. Talagang dahil ito ay isang panahon na kailangan ng tulong ng lahat, hinahangaan ko ang bawat Hudyo na tumutugon sa panahong ito. Totoo, kahit na ikaw ay isang karaniwang Hudyo sa Iowa na, alam mo yon, hindi naman aktibo bago ang 7 ng Oktubre. At na yon ay nagsisimula ka ng isang Jewish book club para sa 10 Hudyo sa inyong county. Para sa akin, kamangha-mangha at mahalaga yon. Sa pingin ko, ganito natin malalampasan ang panahong ito. Sa tulong ng mga taong gumagawa ng ganitong bagay. Kasapi ako ng National Young Leadership Cabinet ng Jewish Federation na nagtitipon ng mga nasa 400 na Hudyo na nasa edad 30 at 40 mula sa iba't ibang panig ng bansa. Humahanga talaga ako sa mga kasamahan ko sa grupong iyon. At alam mo, isa ako sa kakaunti lang talaga, na talagang nagtatrabaho para sa komunidad ng mga Hudyo sa aking araw-araw na trabaho. Ito ay mga taong may regular na trabaho at iba pa, pero tinatanggap nila ang responsibilidad sa panahong ito. Gusto nilang maging bahagi ng isang organisasyon na sumusuporta sa buhay ng mga Hudyo, kung saan tumatanggap sila ng mga tungkulin sa pamumuno, kung saan aktibo silang nakikilahok sa kanilang komunidad at sa kanilang pagiging Hudyo. Talagang nakaka-inspire yan para sa akin. Kaya kahit sino, ano man ang antas, ano man ang klase ng mikropono na meron ka, nai-inspire ako sa malalaking mikropono, nai-inspire din ako sa maliliit na mikropono. Tungkol ito sa mga nagsasabing hinani, sila ang tunay na nakaka-inspire sa akin. Magandang punto yan. At magandang paraan para tapusin.
Jonah, salamat sa pagsama ngayon. Paano masusundan ng ating mga manonood at tagapakinig ang iyong mga ginagawa, pati na rin mapanood o mapakinggan ang iyong podcast? Salamat sa pagtatanong. Matatagpuan ninyo ang Being Jewish with Jonah Platt sa lahat ng paborito ninyong podcast platforms, gaya ng Apple, Spotify, at Amazon. Nasa YouTube din kami. Nasa Jewish Broadcast Service din kami sa TV, tuwing Webes sa primetime at inuulit sa buong weekend. Makikita ang impormasyon sa aming website, being-jewishpodcast.com. Sundan nyo rin ako sa lahat ng social media bilang Jonah Platt or Being Jewish Podcasts. Salamat din sa aming mga tagapakinig. Huwag kalimutang makinig araw-araw sa Jonathan Tobin Daily Edition sa inyong paboritong podcast platform. At kung nakikinig man kayo sa amin sa alinman, sa mga iyon o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa abiso at bigyan kami ng review. Sumulat sa thinktwice@jns.org para ipaalam kung saan kayo nanonood o nakikinig at ang inyong opinyon. Tandaan, patuloy magbasa at mag-isip para sa sarili. Kita tayo ulit sa susunod na linggo.